Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Alim. Taong 1980, Cabiao, Nueva Ecija. Noong mga panahong ito, matagal nang nakatira sa bayan ng Cabiao itong si Alim. Ayon sa kanya, dito na siya ipinanganak at lumaki, kaya halos lahat ng mga taong naninirahan malapit sa kanila, kilalang kilala na niya. Hindi madali ang buhay sa bayan pinuno, lalo na kapag wala kang maayos na hanap buhay. Danas niya ang lahat ng yon, gawa ng yung mga magulang niya ay kabilang sa mga kapus palad. Minsan nga, sa sobrang hirap ng kalagayan nila, hindi sila nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Nasanay na rin siya noong mamalimos para lamang magkaroon ng sariling pera. At nung minsan, dumarayo pa sila sa ibang lugar para magbenta ng sampagita sa mga karatig simbahan. Kahit mahirap, buong pagtsatsaga niya itong tinitiis para lamang may maiuwi sa kanyang mga magulang. Ramdam kasi ni Alim ang pagtitiis ng kanyang ama at ina, kaya kahit may edad na siya, di niya pinipiling unahin ang mga pansariling bagay na nais niya. Mahalaga para sa kanya ang pamilya, gawa ng noon pa man naunawaan na niya kung papaano rin siya nito pahalagahan. Bilang isang ordinaryong binatilyo, wala siyang ibang pinagtuunan ng pansin, kundi ang makipagkaibigan at magtrabaho. Sa ganoong estado lang umiikot ang buhay niya, pero kahit papaano masaya naman sila. Kontento na si Alim sa ganoong bagay, at ang tanging hiling lang niya ay makaranas ng ginhawa paminsan-minsan. At ang ganun niyang pangarap ang walang sawang umuudyok sa kanya na dumiskarte ng dumiskarte. Kahit ano, basta produkto kaya niyang ibenta para lamang kumita. Malakas din ang kanyang loob na makipag-usap sa kanyang mga parokyano upang may alok dito ang kanyang mga paninda. At kahit hirap na, nagagawa niya pa rin ngumiti sa harapan ng mga ito. Ganon siya katatag, kaya halos iniisip na noon ng mga kaibigan niya na wala siyang dinadalang problema. Ngunit aminado si Alim, nakabaliktaran nito ang kanyang nararamdaman. Hindi rin siya matapang kagaya ng sinasabi ng iba dahil sa bawat araw na dumaraan, takot ang namumutawi sa kanyang isipan. Natatakot siya na baka hanggang doon na lang ang buhay nila at masayang ang mga paghihirap at sakripisyo niya. Isa yon sa kanyang mga bangungot na halos gabi-gabing dumadalaw sa kanya. Gayunpaman ang ganoong pakiramdam ay pinipilit niyang iwaglit sa panahon kung saan siya ay nagtatrabaho. Hanggat maaari, hindi siya rito nagpapaapekto para lamang masiguro na magiging maayos ang kita niya sa araw-araw. At dahil na rin sa dami ng taong nakakausap niya, kung kaya't kahit papaano naiibsan ang mga problemang naiisip niya. Bagay na naging daan para matutunan din niyang maging masaya paminsan-minsan. Ayon kay Alim na, kabilang siya sa mga batang hindi naniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita. Ang tanging alam lang niya, mas nakakatakot ang mga buhay kaysa sa mga patay at espiritu. Ngunit, nang mapadpad sila sa karatig bayan na ilang milya ang layo sa lugar nila, nabago ang kanyang pananaw sa buhay. At nagsimula ito noong panahong may nakilala siyang binatilyo na halos kasing edad lang din niya. Taliwas kay Alim, hindi nagtatrabaho ang binatang yon. Literal na malayo ito sa responsibilidad, kaya kahit anong bagay, nagagawa nito ng walang kahirap-hirap. Una niya yung nakilala noong bumili yun sa kanya ng paninda. At habang binabalot niya ang mga pinamili nito, nagkausap sila ukol sa mga bagay-bagay na kasalukuyang nagaganap sa bayan na kanyang napuntahan. Ayon sa binatilyo, kapag naglilibot siya roon ng pagkain, kailangan niyang magdoble ingat. Kilalanin niya kung sino ang mga taong lumalapit sa kanya at kung ano ang mga inilalagay nito sa kanyang paninda. Binalaan din siya nito na marami ang mga manlalason na naninirahan sa lugar na yon na gumagamit ng mga manlalako
para maipasa ang mga laso na dala nila. At ang pangunahing punteriya ng mga ito ay yung mga manggagamot at mangkukulam na madalas bumibili ng mga pagkaing nilalako. Dagdag pa nito na napakadali sa mga ito na baguhin ang amoy at lasa ng kanyang paninda nang hindi niya nalalaman. Marami na ring umanong namatay na inosente dahil sa ganoong kalakaran. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, medyo napaisip siya kasi yun ang unang beses na makarinig siya ng ganoong kwento. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nakilala niya ang binatang yon bilang anak mismo ng isang manlalason. May kredibilidad ang bawat katagang binahagi nito dahil nakita niya mismo kung papaano ito magpasa sa pamamagitan ng hangin ng mga sangkap na makakapatay sa tao. Matapos siyang maipakita sa kanya, halos hindi niya mawari kung ano ang nararamdaman niya. Bukod sa unang beses siyang makasilay ng ganon, aminado rin siya na natakot siya para sa kaligtasan niya. Anumang oras kasi, pwedeng-pwede siyang patayin ng nakilala niyang lalaki kung hindi nito matitipuhan ang kanyang mga isasagot. Kaya naman ang tumahimik na ito, maamo siyang nagwika rito ng, "Ano naman ang rason mo sa pagpapakita niyan? Kung may papagawa ka, pasensya ka na, pero wala akong maitutulong. Simple at normal na tao lang ako, kaya hindi ako ang taong hinahanap mo." Nang marinig naman yon ng binatilyo, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Yan nga ang dahilan ko kung bakit nagkakausap tayo ngayon dito. Alam mo kasi Alim, may mga bagay na hindi rin namin kayang gawin. Matatalas ang pandama at paningin ng aming mga kalaban, kaya madali nila kaming matutunugan kung kami ang gagawa. Pero kung katulad mo na inosente ang kaluluwa, batid ko na hindi nila ito mamamalayan. Tulungan mo ako sa problema ng pamilya ko at tutulungan din kita sa iyong problema." Dagdag pa nito na kapag naisagawa niya ang binabalak nila, nasisiguro nito na magbabago ang buhay niya. Mariin din itong inilahad na dahil sa nakita na niya ang lahat ng kanilang ginagawa, hindi na siya pwedeng umatras o tumanggi pa. Dahil sa oras na yon ang ginawa niya, buong angka ng mga manlalason ang kanyang makakalaban. Pagtatapat pa ng mga ito, di hamak na mas matindi ang kanyang mararanasan kumpara sa binabalak nito sa kanilang mga kalaban. Nang marinig naman yon ni Alim, hindi na siya nakapagsalita pa. Bagaman mahinahon ang pagkakasalita ng binata, ramdam niya ang paninindak at mga bantang namumutawi rito. Nakasisiguro rin siya na hindi ito nagsisinungaling at pawang nagsasabi lamang yon ng totoo. Kaya naman matapos ang kanilang usapan, agad nitong inilahad sa kanya ang binabalak nila. Bago rin yun mag-umpisa sa plano, nagpakilala muna ito sa pangalang Almiro. Pagkatapos ng magalang na pagpapakilala, inabutan siya nito ng pera kapalit ng lahat ng paninda niya. Pasimple rin siya nitong dinala sa kanilang lugar upang makapag-usap sila ng maayos at wala gaanong inaalala. Pagdating naman nila rito, komportable siya nitong pinaupo sa loob ng malaking bahay at binigyan ng pagkaing sama-sama nilang pagmemeryendahan. Lumapit na rin sa kanilang dalawa ang mga magulang nito na animoy yon ang magbabahagi ng misyong kanyang gagampanan. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagsalita ang padre de pamilya. "Hindi ka dadalhin dito ng aking anak kung hindi ka mapagkakatiwalaan. Alim, ang misyon mong ito ay napakahalaga sa lahat ng aming nagawa sa loob ng ilang taon. Meron kaming kalaban na sa bawat araw ay lumalakas. Mapanganib sila, hindi lang sa aming angkan, kundi sa mga taong naninirahan dito. At bilang ordinaryong tao katulad nila, alam ko na ikaw ay aming kaibigan. Sabi nga ng mga nakatatanda, ang kaaway ng kaaway mo ay kaibigan mo. Kaya naman matagal na kaming naghahanap ng taong mapagkakatiwalaan, may kakaibang katangian, matalas na pag-iisip, at merong iisang prinsipyo at paninindigan. Marahil nagtataka ka kung bakit ko ito sinasabi sa iyo.
Pero alam mo, Alim, matagal ka nang minamanmana ng anak ko. Siya ang saksi sa lahat ng katangiang hinahanap namin sa isang tao. Dagdag pa nito na, simple lang ang kanyang gagawin at ito ay walang iba kundi ang magdala ng mga pagkain sa teritoryo ng kalaban nila. Magpapanggap siya bilang isang yanggaw para makapasok dito bit-bit ang mga karne ng tao na punong-puno ng lason. At para magawa ito, kailangan niyang sumailalim sa totoong yanggaw ng aswang. Mapanganib kung iisipin, di ba? Pero wala umano siyang dapat na ipag-alala dahil may mga pangontra na rin silang nakahanda sa oras na makauwi siya. Mariin din itong inilahad na maliit na sakripisyo lamang ito sa kinabukasang inaasam niyang makuha. Matapos naman itong makapag-wika, napabuntong hininga lang naman siya habang sumasagot sa lalaki ng, "Bahala na ho kayo kung ano ipapagawa niyo sa akin. Sa bandang huli, wala rin naman ako magagawa kundi ang sumang-ayon eh. Narinig ko na ang lahat ng sikreto ninyo. Kaya alam ko na hindi ako makakauwi sa amin nang hindi ko nagagawa ang inyong mga nais." Nang marinig naman yon ng lalaki, ngumisi ito habang dahan-dahang lumalapit. Pagtapik nito sa kanyang balikat, pasimple itong bumulong sa kanya ng, "Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo." Matapos nitong makapagsalita, dire-diretso yung naglakad hanggang sa makapasok na ito sa isang pribadong silid. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, dito pa lamang lumapit ang lalaking nakilala niya. Nakipag-usap ito sa kanya, kalakip ng personal nitong paghingi ng tawad. Ngunit dahil sa mga nangyari, hindi niya na yun tinanggap. Akala niya kasi huli na ang lahat para sa bagay na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik na sila sa sentro ng bayan. Naglibot-libot sila para naman kahit papaano maalis sa isip niya ang mga kaganapan. Pagsapit ng gabi, sinamahan siya nito papauwi hindi para ihatid, bagkus ay para magpaalam. Hanggat hindi pa kasi nila nagagawa ang misyon, tungkulin niya na manatili sa bahay nito upang malaman niya ang kilos ng bawat taong kaparte ng pamilya. Para naman hindi magreklamo ang tatay niya, personal nitong iniabot ang limpak-limpak na salaping dala nila. Nangako rin ito na hanggat nasa poder nila si Alim, walang mangyayari rito. Bagay na agad naman itong sinang-ayunan. Pagkatapos niyang makapagligpit ng gamit, ora mismo rin naman silang umalis. Nang makabalik na sila sa bahay nila Almiro, pinatuloy siya nito sa personal nitong silid. Dumaan ang mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi pagmasdan ng kilos at gawain ng angkan. At habang tumatagal ang pananatili niya roon, unti-unti niyang nalalaman na hindi lang pala mga manlalason ang kaanib ng pamilya. Bagkus ay binubuo ito ng mga kadugong nagtatanga ng iba't ibang kapangyarihan. May mga aswang, mangkukulam, espiritista, at higit sa lahat, mga bantog na mambabarang. Bibihira lang ang mga ito kung bumisita, pero kapag pumunta yun roon, meron yung matinding pakay sa pamilya. Nakita rin niya na nagdadala ang mga ito ng tipak-tipak na karne ng tao upang gamiting paninda sa kanilang pinaplano. Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng yon, hanggat maaari hindi siya nagpa-apekto. Alam niya kasi sa kanyang sarili na trabaho lang ang lahat, kaya pagkatapos nito babalik na rin sa normal ang kanyang buhay. Lumipas ang mga araw, tila bang napakabilis ng oras. At sa pagsapit ng isang hapon, laking gulat na lamang niya nang mamalaya niyang yun na pala ang huling araw bago niya isagawa ang pinaplano nila. Pagsapit ng gabi, muli silang nagkaroon ng masinsinang pagpupulong. Dito na rin ibinigay ang ibong gagamitin sa pangyayanggaw upang maging kaisa siya ng mga aswang na sasalakayin nila. Ayon kay Alim, kakaiba ang proseso ng pangyayanggaw ng mga ito. Hindi nila yon pinapadaan sa pagkain, bagkus ang ginagawa nila,
humihiwa sila sa katawan ng taong nais nila nitong pasukan. Malalim ang hiwa, sa puntong halos umabot na ito sa bituka. Wala ring paraan para maibsan ang sakit, kaya habang ginagawa ito sa kanya, katakot-takot ang kanyang naging pamimilipit. At sa tagal ng proseso ng pagtatanim ng mga ito, hindi na niya gaanong mawari kung ano ang ginagawa ng mga nilalang sa kanya. Paunti-unti, nandilim ang kanyang paningin hanggang sa nagkusa ng tumakas ang kanyang kamalayan. Matapos ang pangyayaring yon, inabot ng ilang oras ang kanyang pagtulog. Pagbalik ng kanyang ulirat, napansin niya na gabi pa. Pagsilay naman ni Almiro sa kanyang may malay na, nagmamadali yung lumapit habang alalang nagtatanong sa kanyang kalagayan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad na sumagi sa kanya ang tungkol sa mga nangyari. Kaya naman dali-dali niyang hinawakan ang kanyang tiyan para pakiramdaman ang malalim niyang sugat. Pero pagkapa niya sa balat niya, wala na siyang napansing mahapdi sa kanyang katawan. Lahat normal na, animoy hindi man lang siya nahiwaan. Pagsilay niya sa kanyang tiyan, bumungad sa kanya ang mahabang marka ng pilat. Alam ni Alim na ni minsan hindi siya nagkaroon ng ganoong marka, kaya nasisiguro niya na dahil ito sa itinanim na yanggaw sa katawan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, mismong si Almiro na ang nagkumpirma nito. Ayon sa kanyang kaibigan, nais nito na mawala sa kanyang isip ang mga pagdududa at palaisipan. Kaya naman pinagsumikapan niya na mabigyan ng kasagutan ang lahat ng tanong niya. Mariin din itong inilahad na makakatulong ito para siya ay maliwanagan ng husto. Humanda ka, Alim, dahil maya-maya mararamdaman mo na ang paggalaw ng yanggaw sa iyong katawan. Huwag ka matakot, sapagkat hindi ka niyan mapipinsala hanggat hindi lumilipas ang 1 linggo. At ang araw na kailangan mo para maisagawa ang plano, 2 lang. Tumayo ka na dyan at nang makapagtrabaho na tayo. Wika nito sa kanya habang namumula ang mga mata. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya tumutol. Naisip niya na simulan na din naman nila, kaya mas mainam na ito ay tapusin. Maya-maya pa, pagdating nila sa kusina ng bahay, nakita niya ang ama nito na kasalukuyang may kinakatay na bata. At kung hindi siya nagkakamali, ang batang yon ay nasa 2 taong gulang pa lamang. Kalunos-lunos ang estado nito, na animoy parang isa lang itong hayop na kinakatay. Hindi man katanggap-tanggap ang ganoong bagay, minabuti niya na talikuran ang kanyang mga nasilayan. Hindi na siya nagtangkapang makialam para maiwasan ang anumang uri ng pagtatalo. Matapos naman yung katayin ng padre de pamilya, inilagay niya yon sa malaking bilao na gawa sa kawayan. Tumutulo-tulo pa ang dugo nito, kaya napilitan itong ibilad muna sa labas ang karne hanggang sa sumapit ang 6:00 ng madaling araw. Pagbalik nito sa kanilang kinaroroonan, agad itong kumuha ng langis na halos kasing baho ng nabubulok na daga. Di man siya sanay sa amoy na yon, napilitan siyang magpahid nito sa kanyang katawan. Ayon sa matanda, na para hindi siya mapagdudahan, kailangan niyang maging kaamoy ang mga nilalang. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan nito makukumpirma nitong may dugo siya ng aswang at inosente ang pagkatao niya. Mariin din itong inilahad na yon ang pinakasusi para makapasok sa pugad ng hindi natutunugan. Matapos siya nitong pahiran, pinasuot siya nito ng damit ng ibang lahi. Kalaunan, bago siya umalis ng pugad, inusalan siya ng matanda upang alisin ang lahat ng bakas ng marka na nagmumula sa kanilang presensya. At nang maisaayos na ang lahat, dito pa lamang siya nito pinalakad. Tandaan mo, Alim, kapag umaga normal ang baryo, wag na wag mong ipapakita kahit kaninong dala mo. Maghintay ka hanggang 5:00 bago ka kumilos ng naaayon sa plano. May mga nilalang na magpapakita sa iyo ron
at kailangan mo silang hintayin anuman ang mangyari. Kasamahan natin sila at sila ang magdadala sa iyo sa bahay ng pinuno. Wika ng ama ni Almiro. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, pasenyas lang naman siyang sumang-ayon. Hindi nagtagal. Nang maibigay na nito ang lahat ng paalala, agad na siya nitong pinaalis. Hindi pa man sumasapit ang 7:00, nakalabas na siya ng bayan at kasalukuyan niya na noong tinatahak ang daan patungo sa liblib na baryo na kanyang pakay. Halos magtatatlong oras din noon ang kanyang nilakad bago niya marating ang bukana nito. Ayon sa kanya, na pagdating niya sa lugar, ramdam niya ang kakaibang nilalang na naglululundag sa tuwa sa kanyang kalooban. Yung pakiramdam niya noon, para siyang nagugutom na nahihilo na nasusuka. Basta, hindi komportable para sa kanya. Subalit kahit masama na ang kanyang kalagayan, pinilit niya pa ring umusad hanggang sa makapasok na siya sa loob nito. Pagdating niya sa sentro ng baryo, humanap siya ng pwesto na pwede niyang tambayan. Pansin niya na abala pa roon ang mga tao, kaya hindi pa siya gaanong nabibigyan ng atensyon. Ayon sa kanya na, kung pagmamasdan ng lugar na yon, wala ka ritong mapapansing kakaiba. Normal na normal ang nangyayari roon, pero habang unti-unting lumilipas ang oras, meron siyang kakaibang bagay na napansin sa lugar. Lahat ng alaga ritong hayop, puro itim. Kahit yung mga kambing at baboy na gumagala, wala kang makikitang ibang kulay. Lahat yon halos kakulay ng uling, kaya naman takang-taka siya kung bakit ganoon ang kulay ng mga hayop doon. Pagpatak naman ng dapit hapon, nanatiling wala pa ang kanyang sundo. Kaya naman kahit natatakot na, nanatili pa rin siyang naghihintay sa lugar na yon. At para hindi siya mapaghinalaan, inilatag niya sa lupa ang mga karne ng sanggol na kanyang dala. Ginamit na rin niya ang usal na ibinigay ng ama ng kaibigan niya upang tumalas ang kanyang paningin at manlisik ito kagaya ng sa mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya na nasilayan ang pagsindi ng mga taga-baryo ng mga sulok sa gilid ng kanilang tahanan. Matapos nun, mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay. At sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, wala na siya halos nakitang taong naglalakad. Napakatahimik na ng baryo. Animoy may pinaghahandaan ang mga ito. Pagtungtong ng 7:00, dito na nagsimulang sumimoy ang malakas na hangin. Yun na rin ang naging hudyat ng mga nilalang nakapanalig nila para siya ay puntahan. Pagdating naman ng mga ito, dito niya na nasilayan ang pagkamatay ng mga sulo. Mabilis siyang nawala ng siga at kalakip ng pagbalot ng kadiliman sa paligid ay ang pagrinig niya ng mga katakatakot na atungal. Bawat bahay na namamatayan ng sulo, may naririnig siyang malakas na sigaw ng mga taong parang kinakatay. Maya-maya pa, dito na nagsilabasa ng mga ito na walang saplot sa kanilang katawan. Bawat isa nang gigitata sa napakalapot na likido habang nakatingala sa kalangitan. Kaya naman ang mapansin niyo ng mga sumunod sa kanya, agad na siya nitong inabisuhan na kumilos na. Habang binabagtas nila ang daan, patuloy lang naman sa pagtingala ang mga taong lumabas ng mga kabahayan. Wala yung ginagawa sa puntong yon, pero rinig na rinig niya ang pag-uusal ng mga ito. Hindi nagtagal, di pa man sila nakakarating sa kanilang pupuntahan, muli na naman yung umatungal na parabang nasisiraan ng ulo. May mga napansin na rin siyang tumatakbo na halos magbalik panaog lang sa loob ng baryo. Hindi lumalabas ang mga nilalang na yon hanggat hindi nakukumpleto ang kanilang pagpapalit ng anyo. Pagkaraan pa ng ilang segundo, laking gulat na lamang niya nang may makita siyang taong gumagapang sa lupa. Mahaba ang braso nito, tapos meron itong matatalas na kuko. Lumaki rin ng husto ang panga nito na pinaliligiran naman ng napakatatalas na mga pangil. Mala sa demonyo rin ang mga mata nito
Tapos kapansin-pansin ang abnormal na pagkalagas ng mga buhok nito sa ulo. Pagkatitigan naman nilang dalawa, dali-dali yung lumapit sa kanya. Tinangka nitong agawin ang kanyang dala, ngunit nagawa yung pigilan ng kanyang kasama. Ani ng isa sa mga ito. Para sa yan punong gabunan. Sa tingin mo kapag kinain mo yan, ano ang mangyayari sa iyo? Nagbabalak ka na atang mamatay ng maaga, Carpio. Nang marinig naman yon ng nilalang, bigla naman itong ngumisi kalakip ng pagsagot nito ng Nagbibiro lang naman ako. Kayo naman, masyadong mainitin ang ulo. Matapos nitong makapag-wika, dali-dali naman yung umalis. At magmula noon, hindi na sila nito ginambala pa. Ayon sa kanyang mga kasama, panahon noon ng anihan, kaya marami sa baryo ang mawawala ng 2 oras. Ang mananatili lamang dito ay ang mga kababaihan at ang kanilang mga supling. Sa sandaling yon, naiwan ang punong gabunan kasama ng 2 nitong pinagkakatiwalaang alagad. Ngunit kahit marami sila sa mga ito, naniniwala yung wala sila roong kalaban-laban. Napakalalakas ng mga nilalang na yon, sa puntong iniiwasan na ito ng mga albularyong dalubhasa sa lihim na karunungan. Marami na ring umanong nagtangkang pumatay sa punong gabunan, pero sa kasamaang palad lahat yon ay nabigo. At ang mga nabibigo, nakakalasap ng katakatakot na kamatayan. Minsan na silang nakasaksi kung papaano buhay na ipinakain ng punong gabunan ang isang bantog na antingero. Sa kahuli-hulihang buhay nito, paulit-ulit yung nagmakaawa para matapos na ang kanyang pagtitiis. Ngunit sa kabila nito, walang nakinig sa kanyang pagnanais. At imbis na sundin niyo ng punong gabunan, iniwan nitong buhay ang punong antingero sa loob ng 3 araw. Nakalabas na ang mga laman loob nito, tapos literal yon na binalata ng buhay. Dinukot na rin ito ang mata ng antingero at isa-isa nitong binunot ang mga ngipin. Pinutulan din yon ng mga daliri at walang habas yung pinaglalatigo kahit sa ganoong estado. Basta, lahat ng katakatakot na parusa naranasan ng taong yon. Kahit ang mga ito nga, hindi maiwasang mabahala para sa kanilang mga kaligtasan. Nang marinig naman yon ni Alim, halos mapalunok lang naman siya ng laway. Hindi na rin kasi niya maisip ang mangyayari sa kanya sa sandaling malaman nito ang kanilang binabalak. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dito na nila narating ang bahay ng pinunong gabunan. Hindi pa man sila nakakakatok ng pinto, may sumalubong na sa kanilang mandarigmang aswang. Maingat nitong pinagmasdan ang kanyang dala at na makumpirma nito na paborito yon ng pinuno nila, agad naman itong binuksan ang pinto. Pagpasok niya sa loob, naiwan sa labas ng bahay ang kanyang mga kasama. Hindi yon pinahintulutang pumasok dahil unang-una siya lang naman ang may pakay at may dalang regalo. Habang binabagtas naman niya ang madilim na pasilyo, patuloy sa paglundag ang sisiw na nakatira sa loob ng kanyang sistema. Halos manghina na siya noong mga sandaling yon, pero hindi siya basta-bastang nagpatalo. Maya-maya pa, pagdating niya sa silid, binuksan siya ng pinagkakatiwalaan nitong tao. At nang magkaharap na silang dalawa, agad naman siyang nagpakita ng taus-pusong paggalang. Lahat ng planong ibinigay ng ama ni Almiro, sinunod niya ng maigi, kaya naman sa bandang huli, napagkamalan siya nitong representante ng isang malakas na uri. At sa sobrang pagkagalak ng pinunong gabunan, di na siya nito gaanong pinasiyasat. Dali-dali siya nitong pinalapit, at nang magkaharap na sila, agad nitong kinuha ang regalo niya. Hindi ko sukat akalain na ang anak ng tinitingala kong pinuno ang magdadala ng regalo. Isang masayang kaganapan ito, kaya hangad ko na magbunyi tayo ngayong gabi.
Sabihin mo, iho, ano ang pakay ng tatay mo? Pinabalak niyo bang sumilong sa puder ko? Ilang buwan din siyang nag-isip at hindi ako nabigo sa mga inaasahan ko sa kanya. Matapos makapagsalita ng pinunong gabunan, agad nitong ninasab ang lahat ng kanyang dala. Sarap na sarap ito, kaya naman nagawa na rin siya nitong mabahagian, ganon din ang mga pinagkakatiwalaan nitong alagad. Pagkuha naman ni Alim sa parte niya, agad niya yung kinain alinsunod sa plano nila. Maya-maya pa, nang maubos na nila ang kanyang dala, nagpatuloy ang pagdiriwang. Umaga na siya noon nakauwi dahil na rin sa tindi ng naganap na selebrasyon. Ayon sa kanya, nasa loob lamang ng isang gabi, halos 7 katao ang pinatay ng mga ito. Lahat yon niluto at walang pagdadalawang isip na ibinigay sa lahat ng nilalang na dumalo. Kahit nga si Alim nakatikim nito, gawa ng wala rin naman siyang mapagpipilian. Parte yon ng plano, kaya kailangan niya yung pagtiisan. Matapos ang pangyayari, ligtas siyang nakabalik sa pugad nila Almiro. At nang marinig naman ng mga ito ang kanyang tagumpay, halos hindi yun magkamayaw sa pagsasaya. Pagkaraan ng ilang araw, nabalitaan nilang patay na ang punong gabunan, maging ang mga pinagkakatiwalaan nitong alagad. Ayon sa mga kalahi nito, bigla na lang yung naagnas, kasabay ng paglabas sa katawan nito ng itim na likido. Sinubukan nila yung tulungan pero lahat ng mahikang taglay nila ay walang umubra. Dahil dito agad nilang hinanap ang may gawa ng panlalason. Subalit pagdating nito sa bayan, matapang itong kinaharap ng angka ni Almiro. Mag-iilang buwan din sila ritong nakipaglaban hanggang sa tuluyan nila yung natalo. Pagkatapos ng insidente, tsaka pa lamang niya nakuha ang kanyang parte. Magmula noon, hindi na nila naranasan pa na makaramdam ng hirap sa buhay. Tuwang-tuwa pa noon ang kanyang pamilya, subalit wala yung kaalam-alam ukol sa naging sakripisyo ni Alim, ang naghatid ng huling pagkain ng pinunong gabunan.